Kumpirmadong isa ang nasawi matapos siyang matabunan ng lupa at gumuhong pader sa isang pribadong lote sa lungsod ng Tagaytay. Dalawa naman ang patuloy na pinaghahanap habang isa ang naiulat na nailigtas. Jim Tejano sa balita. Dahil sa masamang panahon, pansamantalang itinigil ng mga otoridad ang isinasagawang search and rescue operation para sa dalawang construction worker na nawawala. Ito'y matapos matabunan ng gumuhong pader at lupa sa isang private property sa Tagaytay City. Dahil po sa malakas ang ulan ng ilang araw, yung area po ay saturated siya, putik po talaga siya, yung area. So the struggle was there on the side of the rescuer, even doon sa aming backhoe na dinala doon. Lumulubog siya ng lumulubog habang patagal siya nandun sa area ng... Pasado alas 12 ng hating gabi nang itigil ang paghahanap, pero ipagpapatuloy ito ngayong umaga. Ang taas-taas pa man din. Ayan o. Patay yung mga kasama namin o. Apat na batay. Apat. Ayan o, iyak na iyak o. Apat na batay. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, pasado alas 10 ng umaga kahapon nang mangyari ang trahedya. Initially po, ang nangyari ay nagkaroon po ng collapse ng structure, yung wall na retaining wall, nag-collapse, kaya po yung lupa doon sa taas ay gumuho po papunta doon sa site ng meron pong barracks, yung worker naman po sa kabilang property. Sa inisyal na investigasyon, ang pader na gumuho ay nasa barangay Kabangaan Silang Cavite, habang ang barracks na tinamaan ito ay nasa barangay Irohin West, Tagaytay City. Apat ang natamaan at natabunan ng debris at putik sa barracks. Kabilang dito ang isang 17 anyos na lalaki mula sa Caloocan City na kumpirmadong patay ng ma-recover. Isa ang nailigtas at agad dinala sa ospital ng Tagaytay, habang dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap. Luckily, yung isa po ay nakapagsigaw na nandun siya sa area. So yun, doon nakafocus yung conduct po ng search and rescue. No, right away naman, nung dumating kami before 11, ay nandun na po yung, nakuha na po, inangat na rin po yung isang naging victim na nasa hospital ngayon at ano naman siya, okay naman siya at nakapagsalita naman po. Nakita namin yung isa na nasa bandang gitna po nung area na nandun yung barracks. Lumalabas sa 3 sa 4 na biktima ay mga construction worker. Sinubukang pasukin ng media ang lokasyon ng insidente, ngunit hindi pa ito pinapayagan para sa kaligtasan ng lahat. Sinisikap ang makuha ng Net25 News Team ang pahayag ng mga may-ari ng magkahiwalay na pribadong lote kung saan naganap ang insidente. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatapat.